Nanalo si Mang Ernesto ng 120 milyong piso sa loto. Tahimik siyang nag-empake ng bag, nag-withdraw ng kaunting pera at naglakbay. Unang pinuntahan ni Ernesto ang panganay niyang si Marco, may-ari ng isang restaurant. "Anak," sabi niya, "pwede ba akong tumira muna sa inyo? Sandali lang, habang inaayos ko ang mga bagay-bagay." Nag-alinlangan si Marco. "Pa, gusto ko sana. Pero alam mo naman, puno na ang bahay, nandito pa ang mga magulang ni Grace. Mahirap kung sisingit ka pa." Tumangulang si Ernesto. "Sige anak, naiintindihan ko." Lumakad siyang paalis. Bit-bit ang mabigat na bag at mas mabigat na puso. Sumunod niyang pinuntahan ang anak niyang si Liza, nagtatrabaho sa ospital sa Maynila. Pagbukas ng pinto, nagulat ito. "Papa, di ka man lang nag-text." "Gusto lang kitang makita," wika ni Ernesto. "Baka pwedeng tumigil dito ng ilang araw." Napabuntong hininga si Liza. "Pa, ang hirap ngayon. Puro duty ako. Wala na rin kaming kwarto. Baka pwede next time na lang." Ngumiti si Ernesto, halatang pilit. Sabi niya, "Sige anak, next time na lang." At muli siyang naglakad mag-isa. Nakapagdesisyon siya na bumalik na lang sa probinsya. Sa bunso niyang si Tomas, na nanatili sa lupaing minana nila. Nang makita siya ni Tomas na naglalakad sa may kalsadang lupa, agad itong tumakbo papalapit. "Pa, umuwi ka. Bakit di mo sinabi? Magluluto ako ng sinigang mo." Tumawa si Ernesto. "Kung tinanong kita kung pwede akong tumira dito, papayag ka ba?" Ngumiti si Tomas. "Siyempre pa, bahay mo to. Hindi mo kailangang magpaalam." Gabi na nang sabay silang kumain. Ibinigay ni Tomas ang sariling kama at siya'y sa sahig na natulog. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Ernesto nang may ngiti sa labi. Makaraan ng 1 linggo, may kumatok sa bahay ni Tomas, isang abogado, may dalang sobre. Sa loob, may sulat kamay ni Ernesto. "Anak, tinanggap mo ako nang walang hinihinging kapalit. Hindi mo alam, ako'y nanalo sa loto. Dumalaw ako, hindi para magbigay ng pera, kundi para makita kung sino sa inyo ang tatanggap pa rin sa akin bilang ama. Ikaw lang ang gumawa niyon. Kaya lahat ng meron ako, pera, lupa, at ang natitirang taon ng buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo ito ng may kabutihan dahil iyan ang tunay na kayamanan." Tahimik na umiyak si Tomas habang binabasa ang liham. Naunawaan niya sa wakas. Hindi kayamanan ang gustong ipamana ng kanyang ama, kundi aral. Kung sino ang marunong magmahal kahit walang kapalit, ay siyang bibigyan ng gantimpalang walang patid.